Okay, isang magandang magang muli sa ating mga ginigilig kong mga taga-subaybay. Sa magang ito tayo po ay narito pong muli sa ating morning edition, sa ating morning devotional. Narito na po tayo sa dalawamput-dalawa ng Agosto 2024. Tayo po ay mag-aaral na muli ng salita ng Panginoon. Bago tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po ay sumandaling pumikit sa ating mga mata at tayo'y manalangin. O dakila, mahabagin Diyos, ang tanay sa mga langit, natuloy kang pinapapurihan, tinataas ang iyong dakilang pangalan. Na siyang Diyos na dapat namin sambahin, wala nang iba, na ikaw lamang, Panginoon. At narito kami, Panginoon, mag-aaral po kami ng iyong mga salita. Ang bendisyon, ang pagpapala ng langit ang aming maranasan. Salamat sa buong magdamag ng pag-iingat sa aming Panginoon. Kami pong hinihiling ang banal na Espiritu ang siyang manguna at siyang magagabay. Ipuin ang aking bibig, Panginoon, sa pagsasalita ng iyong mga salita at pagbabasa. Nawa ay pakalinisan po ko sa aking mga puso, sa aking puso at isipan, ganoon din sa aking mga manonood. Ito po yung inyong basbasan at pagpalain ng inyong mga salita na makapangyarihan sa lahat. Na ito'y walang hanggang mga salita, na ito'y aming pag-aaralan. Sa inyo namin tatagubilin ang lahat, kalakip ng aming kapatawaran sa aming mga pagkukulang pagkasala sa mga Jesus. Amen. Okay, sa magandang umaga pong muli sa aking mga taga-subaybay. Aking pong binabati at sinashout out ang aking mga followers, ang aking mga non-followers at aking mga Facebook friends. Kumusta po tayo dyan? Sa umagang ito tayo po ay babasahin ang ating pamagat ng ating title natin sa umagang ito sa ating morning devotional ay pinararangalan ng Diyos ang magpapakumbaba. Yan po ang title ng ating morning devotional sa ating morning edition. Sa umaga ito tayo po ay matutunghayan po natin ang ating text. Makikita po sa Lucas chapter 14 verse 11. Ang sabi po rito, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapababa ay itataas. Kaya ito po yung ating memory text na tandaan po natin ng bawat isa sa atin po na tayo po ay nagmamataas sa ating sarili, tayo ay pababa ng Panginoon. Ngunit kung tayo po papakababa sa ating sarili, ay tayo po ay itataas ng ating Panginoon. Kaya ating pong idiretso ang ating pag-aaral sa ating pag-aaral sa umagang ito. Sabi rito, pinararangalan ng Diyos ang mga nagpapakumbaba sa harapan niya. Si Moises, nasiraan ng loob dahil sa kawalang kasiyahan at pagreklamo ng mga tao sa kanyang pinangunahan patungo sa lupang pangako ay nagsusumamo sa Diyos para sa katiyakan ng kanyang presensya. At sinabi po ng Panginoon sa Exodus chapter 33 verse 14. At sinabi ng Panginoon, ako'y sasayo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Sabi po sa Exodus chapter 33 verse 14. At ito po ang patuloy. Napakalakas ng katiyakan ng presensya ng Diyos. Lumapit si Moises ng mas malapit at nagsimulang humingi ng karagdagan pang mga pagpapala. Hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kalwalhatian. Talatang 18. Nakala mo bang sinaway ng Diyos si Moises dahil sa kanyang pagpapalagay? Tunay ngang hindi. Hindi ginawa ni Moises ang kahilingan ito dahil sa tamad na pag-uusisa. May isang bagay siyang nakikita. Nakita niyang sa kanyang sariling kapahingahan, hindi niya
magagawa ng katanggap-tanggap ang gawain ng Diyos. Nalaman niya kung magkakaroon siya ng malinaw na pananaw ng kalwalhatian ng Diyos. Siya ay magpapalakas na humayong pasulong sa kanyang mahalagang misyon. Hindi sa kanyang sariling kalakasan, kundi sa kalakasan ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan. Nailapit sa Diyos ang kanyang buong kaluluwa ay ninanais niyang makilala siya ng higit upang madama niya ang banal na presensyang malapit sa bawat kagipitan at alalahanin. Hindi kasakiman ang nag-aakay kay Moises na hilingin makita ang kalwalhatian ng Diyos. Ang kanyang tanging layunin ay lalong maparangalan ang kanyang lumikha. Batid ng Diyos ang mga pag-iisip at layunin ng puso at naunawa niya ang mga motibong nagtutulak sa kanyang tapat na lingkod na humiling. Ang Panginoon ay nagdaan harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos sa puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Exodus chapter 34 verse 6. Ito po yung sabi rito. Mayroon tunay na kapakumbabaan si Moises at pinarangalan siya ng Panginoon sa pagpapakita sa kanya ng kanyang kalwalhatian. Gayon din, kanyang pararangalan ang lahat na maglilingkod sa kanya, kagaya ni Moises, na may sakdal na puso. Hindi niya hinihingi sa kanyang mga lingkod na gamit ang kanilang sariling lakas. Yan po. Ibinabahagi niya ang kanyang karunungan sa kanilang mayroong mapagkumbaba at nagsisising espiritu. Yan po yung ating pinag-aaralan yan. Mangunguna sa kanila ang katwiran ni Kristo at ang katwiran ng Panginoon ang kanilang magiging gantimpala. Walang sino man sa mundong ito makakasira sa kanila na pinarangalan ng gayon sa pamagitan ng malapit sa kaugnayan sa Diyos. Maaring mayanig ang mundo, maaring manginig sa ilalim nila ang mga haligi ng sanlibutan, ngunit hindi sila dapat matakot. Ito po yung ating ang ating pinag-aralan sa umagang ito, na pinararangalan ng Diyos ang magpakumbaba. Ito po ang gusto ng Panginoon, na tayo po ay magpakababa sa ating sarili, katulad po ni Moises, na hiniling niya po sa Panginoon ang kanyang kapahingahan, nabigyan, ipakita po sa kanya ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya patunay na ang mga tao po ay kailangan pong magpakumbaba sa sarili, hindi sa anuman, kundi ang sabi nga po sa ating K-text, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kaya mga ginigili ko mga taga-subaybay sa ating mga manunood, aking mga followers, tandaan po natin na ang Diyos po ay gusto niya po na tayo ay magpakumbaba sa ating mga sarili. Ano man ating ipaghahambog, ano man ang ating pagmamalaki sa Panginoon. Makikita po natin ang ugali ni Moises. Siya po ay may humbleness sa kanyang sarili, na kanyang inilapit ang kanyang sarili sa Panginoon, na humingi po siya ng kadagdagan pang mga pagpapala. Kaya hinihiling po ba sa bawat isa atin, na hilingin po natin katulad ng hiniling po ni Moises, na ipakita sa kanya ang kalwalhatian ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Diyos. At sa umagang ito, ang Panginoon po ay hindi magagalitin. Siya po ay may kahabagan at mapagpala. Sagana sa wagas na pag-ibig ang ating Panginoon at may katapatan.
Kaya sa umaga ito, tayo po ay tinatawagan ngayon na ating pong ilapit ang ating sarili, na kung tayo po ay nagmamataas pa sa ating sarili, ating pong hilingin. At ang gusto po ng Panginoon na yung pong hindi po masakim, hindi po yung nagmamalaki. Ang gusto po ng Panginoon yung higit ay yung pinaparangalan niya yung taong nagpapakumbaba. Hindi po magagalitin. Makuha sana po natin ang karakter ng ating Panginoon, na siya po ay sagana sa pag-ibig, sagana sa kahabagan, sagana sa mapagpala, at sagana sa hindi magagalitin. Kaya kunin po natin ang karakter ng Panginoon. Kopyahin po natin na tayo po ay laging magpakumbaba. Na yung may malumanay na pagsasalita, malunay na galit, o malumanay na pagsasalita. Huwag po yung hahaluan na po natin ng pagmumura o anuman. Kaya sa umaga ito, mga kapatid, tayo po ay maglingkod sa Panginoon na mayroong kapakumbabaan. Kaya sa umaga ito, ang Panginoon ay ating Panginoon. Siyang nagpapahayag at nagpakita ang ating Panginoon sa kay Moises sa kanyang harapan. Nagdaan po. Kaya sa umaga ito, mga paginigilig ko, mga taga-subaybay, gayahin din po natin ang ugali na kagaya ni Moises, na may sakdal na puso, no? Hindi niya po itinaas yun sa kanyang sarili. Hindi rin po gusto ng Panginoon na tayo ay lumakad sa ating sarili, sa ating lakas, kundi sa tulong ng ating Panginoon. Hingin po natin sa Kanya ang pagpapala bilang mga lingkod. Kaya sa umagang to, tayo po ay pagpalain ng Panginoon na matutunan po natin sa kada araw-araw o ng ating buhay na huwag tayong dumepende sa ating sarili, kundi kanino daw po tayo didepende? Doon sa Panginoon, na mayroon po tayong pusong mapagsisi at mayroong mapagkumbaba. Kasi ang Panginoon po ay nagpaparangal doon sa taong nagpapakumbaba sa kanyang sarili. Tayo po yung manalangin. O dakila, mabaging Diyos, ang tanay sa mga langit, narito ang inyong bang lingkod, Panginoon. Hinihiling po namin ng inyong kalwalhatian at ang pagpapala ang ipagkaloob. Turuan po kami na maging mapagkumbaba sa aming sarili, Panginoon. Hindi aming sariling lakas ang aming gamitin sa pagpapalaganap ng inyong gawain, kundi hilingin po namin ang inyong kapangyarihan at ang inyong kalakasan at ang inyong banal na Espiritu ang siyang manguna. Katulad ni Moises, na siya po ay may humbleness sa kanyang sarili. At ganoon din po, kayo po ay puno sa sagana ng pag-ibig, puno ng sagana sa hindi maggalitin, at kayo ay puno sa kasakdalan. Patuloy kang pinapapurihan, Panginoon. Tinataas ang iyong dakilang pangalan na higit sa lahat, na siyang makapangyarihan sa lahat. Narito ang aking mga taga-subaybay, Panginoon, ang aking mga followers, aking mga kaibigan, mga kapatid sa buong salibutang to, na aking pong hinihiling na ilalapit sa inyo. Buksan po ang kanilang mga kaisipan na sa pamagitan ng video na ito, Panginoon, aking maisishare sa social media, sa Facebook. Sana ay inyong tatakan ito ng inyong banal na Espiritu. Sa pamagitan nito, Panginoon, maraming pagpapala ang kanilang maranasan at kami ay magpakumbaba at hindi magmataas sa aming sarili. Sapagkat kung kami po yung nagmamataas sa aming sarili, kami po ay bababa. Kung kami po ay magpapakababa sa aming sarili, kami ay inyong matataas at inyong pararangalan. Salamat sa mga mensahe ito, Panginoon, sa inyong mga awit at mga lesson namin na pag-aralan at mga salita. Naway ito ibagkos. Inyo po akong tulungan na inyong lingkod, na hindi ako dumipende sa aking sarili, kundi sa inyo lamang po, Panginoon. Panginoon, sa inyo namin kakagabihin lahat, ating inaasahan, na inyong tiring kinangayang mga dalangin at inyong pagkakaloob ang lahat ng mga pagpapala. Ingatan po kami ng inyong banal na anghel ng lagi,
at ang banal na Espiritu ang siyang sumami. Ganun din sa aking manonood, sa lahat ng aking mga followers. Sa inyo na tinatagubinin ng lahat at sa aking mga magulang, ingatan po sila. Ganun sa aking mahal na anak na si Alicia Pay. Ganun sa aking biyanan, at sa aking mga bayaw, at sa aking mga asawa na si Joel kay Padre Reynaldo. Na sana Panginoon, hindi po mahuli ang lahat. At sa buong salibang ito ay aking dadalangin na inyo silang tulungan, ang aming mga leaders, ang aming mga nasakupan ng inyong iglesia. Sa inyo aming tatagubilin lahat, hindi sa aming karapatan, kundi sa karapatan ng tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Bye-bye. Thank you for watching.